Ating ang lakbayin, iwanan pag-asang iukol lang kay Yahuwah. Puso'y pagtibayin, anong ang nag-iisip? Kung pumalaman, tayo'y muling mabuhay. O sa araw ng ating kaligtasan, sabay ang anak maninirahan, makakapiling lasing. Yahushua, sa bagong lupa, at langit mapagkailanman. Ama naming Yahuwah sa langit, narinig mo po ang aming inawit. Ito po, Ama, ang laman ng aming isip na pagdating ng araw sa aming pagpapaalam sa mundong ito upang salubungin ang aming Panginoong Yahushua, makakapiling namin siya at ikaw diyan sa bayang banal, sa bagong langit at lupa na inilalaan mo para sa mga anak mong nagtapat na malagi sa paglilingkod sa iyo at sa aming Panginoon. Ama, salamat po ng maraming marami. Napakabuti mo sa amin. Marami kaming pagkukulang sa iyo, subalit sa araw-araw, nagpapahinuhod ka. Mapayapa mo kaming itinatawid sa sanlibutan ito, sa kabila ng mga kaguluhan, mga kahirapan, mga pagtitiis. Ikaw, Ama, ang siyang nag-iingat sa amin. Ikaw ang aming Ama at Diyos na laging nagmamalasakit sa kanyang mga anak. Kung kaya't patuloy ka naming pinupuri, paglilingkuran ka namin, Ama, habang kami po ay nabubuhay. Salamat ng maraming marami. Muli mong ipinahintulot sa amin na sa araw na ito, ilang sandali na lamang ay sasapit ang Sabat. Sa araw na ito'y niloob mong muli na kami makatupad ng aming mga banal na tungkulin sa iyo, sambahin at luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Patawad po, Ama, sa lahat ng aming mga pagkukulang at kasalanan. Pakilinis po ang aming puso upang sa aming paglapit sa iyo ngayon, maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin. Marami kaming idinalangin, marami kaming idinaing sa iyo. Ikaw na po ang bahala, Ama. Lingapin mo ang iyong mga anak. Ang ilan sa amin ay may mga karamdaman. Huwag mo po kaming pababayaan. Hipuin mo ang aming katawang laman. Muling manumbalik ang aming lakas upang makapagpatuloy kami
sa paglilingkod po sa iyo. Panginoon naming Yahushua, ikaw ang aming tagapamagitan sa ating Diyos. Ikaw ang aming hari. Pinupuri ka namin ang iyong dakilang pangalang Yahushua. Salamat sapagkat nariyan ka para sa amin. Namamagitan ka upang ang ating amay dinggin at ipagkaloob lahat ng aming mga dalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong ginawang pagpapakasakit alang-alang sa amin, sa ginawa mong pagtubos. Alam naming hindi kami karapat-dapat. Ikaw ang namatay upang kami ay mabuhay. Panginoon, tanggapin mo po ang aming mga pagpapasalamat at hilingin mo sa ating Ama na mapatawad palagi ang aming mga pagkukulang at mga kasalanan. Ama naming Yahuwah, muli po kaming dumadalangin sa iyo, basbasan mo po ang lahat ng mga nakikinig at nanonood sa aming pagsambang ganito. Saang mangdako sila naroon, Ama, lingapin mo ang iyong mga abang lingkod. Basbasan mo ang aming mga handog. Basbasan mo ang aming mga pinagkakakitaan, Panginoon, upang patuloy naming magamit sa aming mga paglilingkod po sa iyo. Sumasampalataya po kami, Ama. Dinirinig mo ang aming mga dalangin. Ang lahat ng ito ay amin pong ibinapakiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach na dakila naming tagapagligtas. Amen. Ayon sa nasusulat, may tunay na tungo sa kaligtasan ang bugtong na anak ng Diyos. Langit at lupa'y lilipas, ngunit tayo makaasa. Ang salita ng Diyos mayroong labalang, walang hanggang buhay, sa mga tapat na hinirang na sumunod sa Yahuwah. Umawit tayong may galak dahil sa kabutihan niya, o papurihan siya sa mga huling araw. Muli po, mga mahal na kapatid, isang mabiyayang araw ng pagsisimula ng Sabat ang amin pong bati sa inyo, saan man dako ng daigdig kayo naroon. Ikinagagalak natin ng mga araw na ganito na muli tayong nagkakasama-sama sa ating gagawing pag-aaral. Ang paksa ng ating leksyon ngayon ay ukol pa rin sa bunga ng Espiritu. Noong nakaraang pagsamba natin, tinalakay natin ang binanggit sa unang bunga ng Espiritu at yan nga ay ang pag-ibig. Ngayon naman ay dadako tayo sa ikalawang bunga ng Espiritu. Ano po ang isa pang bunga ng Espiritu? Basahin nating muli ang nakasulat sa aklat ng Galacia 5:22 hanggang 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtityaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan,
at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Ano po ang isa pang bunga ng Espiritu na ngayon ay ating pag-aaralan? Yan po ay ang kagalakan. Ano po ang kagalakang bunga ng Espiritu? Sa aklat po ng unang Tesalonika 5, mga talatang 16 hanggang 17, 18, ganito po ang ating mababasa. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Yahusha. Ano po ang gagalakang bunga ng Espiritu? Ang salitang kagalakan, mga kapatid, ay very general. Maaring tumutukoy sa iba't ibang uri ng kagalakan. Subalit ang kagalakang bunga ng Espiritu ay kagalakan sa ano po? Sa lahat ng pagkakataon. May pagkakataong tayo ay masaya, malungkot, nagagalit, nagugulumihanan, nagmumuni-muni, natatakot, pinanghihinaan ng loob at kung ano-ano pang mga pagkakataon. Anumang pagkakataon ang ating nararanasan, mga kapatid, ang kagalakan bunga ng Espiritu ay nananatili, nagagawang magtiis sa lahat ng pagkakataon o anuman ang pagkakataon. Kung tayo man ay nasa pagkakataong halimbawang nalulungkot, dapat pa rin tayong magalak. Kung tayo'y nagagalit lalo na, dapat maiwasan, kundi ang ating ilagay sa ating puso, dapat tayong magalak. Ano pa po ang itinagubilin sa atin bukod sa dapat magalak palagi? Ang sabi ay manalangin at magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Bakit po mahalaga ang tagubiling ito, mga kapatid? Sapagkat ito anya ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Yahusha. Kalooban ito ng ating Diyos. Ito yung kanyang nais. Kaya ito ang dapat nating magawa at masunod. Paano natin masusunod ang kaloobang ito ng Diyos at paano tayo magkakaroon ng ganitong uri ng kagalakan? Sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Yahusha. Ang kagalakan sa lahat ng pagkakataon ay isa lamang sa mga mabubuting bagay na ating mararanasan kung tayo po, mga kapatid, ay kaisa ng ating Panginoong Yahusha. Yun lamang masabing tayo po ay kaisa ng ating Panginoong Yahusha. Ito ay kagalakang wala na pong katumbas eh. Kaya yung kagalakan natin kapag tayo ay na kay Kristo Yahusha, wala po itong katumbas. Walang makatatalo. Walang makadadaig. Anong uri ng kagalakan? Ang bunga ng Espiritu, mga kapatid. Aklat po ng Juan 15, talata ay 11. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Anong uri ng kagalakan, mga kapatid? Ang bunga ng Espiritu, ito ay ang kagalakan mismo ni Yahusha na nais niyang mapasa atin. Anong uring kagalakan ito? Lubos na kagalakan. Hindi panandalian lamang, hindi rin pangmatagalan, kundi lubos. Mas matagal pa kaysa salitang matagal. Dahil kapag sinabing lubos, ibig sabihin kumpleto, walang kulang, sakdal. Paano natin
paano natin makakamit ang kagalakang ito ni Yahusha? Sabi niya, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang malubos ang inyong kagalakan. Ano po ang sinabi ng ating Panginoong Yahusha? Ano po ito sinabi niya? Sabi niya, sinabi ko sa inyo upang malubos ang ating kagalakan. Basahin po natin, Juan pa rin, talata ay 4 hanggang 6. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunog. Ano po ang sinabi ng ating Panginoong Yahusha upang malubos ang ating kagalakan? Ang mga sinabi po ng ating Panginoon ay tumutukoy sa ating pakikipag-isa sa Kanya at sa pamamalagi naman niya sa atin. Ang sabi, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Kung si Kristo po ay sumasa atin, tiyak ang ating kagalakan. Bakit po? Sapagkat kung tayo ay nakakabit sa Kanya na siyang ating puno, tayo ay magbubunga. Kung tayo ay hiwalay sa puno, ibig sabihin, hindi tayo kaisa. Hindi tayo kaisa ng Panginoong Yahusha. Hindi tayo magbubunga dahil wala tayong magagawa. Ang ating kagalakan ay hindi po tulad ng kaligayahan. Ang kaligayahan ay nakadepende sa kung anong pinagmulan o pangyayari pagkatapos nawawala. Ang kagalakang bunga ng Espiritu ay nananatili, hindi nawawala kahit tayo ay nasa pagsubok. Bakit po? Sapagkat ang ating kagalakan ay nakaangkla o konektado sa ating relasyon sa ating Aba sa pamamagitan po ng ating Panginoong Yahusha. Ano ang mangyayari kung hindi tayo mananatili sa ating Panginoong Yahusha? Ibig sabihin ay hiwalay tayo sa Kanya. Ayon po sa ating binasa, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagi sa apoy at mga susunog. Ganito po nabubuhay ngayon ang karamihan sa mundong ito. Hiwalay kay Kristo. Kahit paitanyag nila na sila ay kay Kristo, hindi naman makita sa kanilang pamumuhay. Halimbawa, si Kristo mismo ang nagturo na ang Ama lamang ang tunay na Diyos. Pero nung sila'y magturo, si Kristo daw ay Diyos din. Ano pa po? Nabasa nila sa kasulatan na tanging si Yahusha lamang ang tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Pero nung sila'y magturo, si Maria din daw ay tagapamagitan. Meron pang nagtataguyod na nabasa ko lang naman sa Facebook. Ang sabi, kahit na daw yung turo ay mababasa sa Biblia at Diyos ang nagturo, pero kung hindi itinuro ng sugo, hindi daw dapat tanggapin. Ganyan ba yung taong masasabing sila ay na kay Kristo?
na yung mismong turo ng ating Panginoong Yahushua Kristo ay kinukontra nila. Sa ganang atin, mga kapatid, mawala na ang lahat. Mawala na yung lahat sa atin. Wag lang ang ating Panginoong Yahushua. Kunin na nila ang lahat sa atin. Wag lang ang ating Panginoon. Wag lang yung kaugnayan natin sa ating Panginoon. Maraming mga bagay na maaring kunin sa atin, gaya halimbawa, mga kaibigan. Marami sa atin ngayon ay nawalan na ng kaibigan dahil sa ating paninindigan sa panig ng katotohanan. Nang mahayag ang kalikuan sa pinanggalingan nating organisasyon, tayo ay nanindigan laban doon. At dahil doon, nilayuan tayo ng ating mga kaibigan. Yung iba, pati mga kamag-anak. Ano pa po ang maaring mawala sa atin? Yung ating kalusugan. Totoo pong problema yan. Dahil marami na rin sa atin na ang kalusugan ay unti-unti nang nanghihina. Bagay na hindi natin maiiwasan sapagkat lahat ng tao ay nauuwi sa pagtanda. Ano pa po? Isang mabigat na bagay na maaring mawala sa atin, ang ating tahanan. Isang napakabigat na pagsubok at pasanin ang mawalan tayo ng tahanan. Ganun pa man, mga kapatid, huwag nating kalimutan ang pangako ng ating Panginoong Yahushua. Ano yung pangako niya? Ang sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? Mga kapatid, meron tayong tiyak ng tahanan. Tahanan natin sa langit. Idinalangin pa nga niya sa ama, sabi niya, Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon. Saan ba naroon ang ating Panginoong Yahushua sa ngayon, mga kapatid? Nandoon siya sa sinapupunan ng ating Ama, nasa langit. Ang nais niya, yung mga ibinigay sa kanya ng Ama, na tayo yun, ay makasama niya kung saan siya naroon. Ano pa po? Ang isang mga bagay na maring mawala sa atin, kayamanan, halimbawa na, ang tunay na yaman, mga kapatid, ay nasa langit. Wala dito sa lupa, sapagkat ang yaman dito madaling nawawala. Nabubulok. Aanhin natin ang kayamanan kung mapapahamak naman ang ating kaluluwa. Para sa atin, ang tunay na yaman ay ang ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Yahushua. Paano mananatili ang ating Panginoong Yahushua sa atin? Ang sabi sa ating binasa, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Kung mananatili tayo sa ating Panginoon, siya mananatili din sa atin. Dapat tayong sumunod sa ating Panginoong Yahushua. Hindi siya ang dapat sumunod sa atin. Tayo po. Tayo ang dapat sumunod sa Kanya. Paano natin makakamtan ang kagalakan ng ating Panginoong Yahushua? Pagsikapan po natin gawin ang mga bagay na nagbibigay kagalakan sa ating Panginoong Yahushua. Tignan natin po, ano ang isang bagay na nagbigay galak sa ating Panginoong Yahushua? Basahin po natin sa aklat ng Lucas, talatang 21 hanggang 22. Nang oras ding yun, napuno si Yahushua ng kagalakang mula sa banal na espiritu. At sinabi niya, pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, dahil inilihim mo ang mga katotohanan ito sa mga taong ang akala sa sarili mga marurunong at matatalino, at inihayag mo sa mga taong tulad ng bata na kaunti lang ang nalalaman. Oo, Ama, pinupuri kita dahil yon ang kalooban mo. Pagkatapos, sinabi niya sa mga tao, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga taong nais kong makakilala sa Ama. Ano po ang isang bagay na nagbigay galak sa ating Panginoong Yahushua?
Ayon sa ating binasa, ng oras ding yon, napuno si Yahusha ng kagalakang mula sa banal na espiritu. Ano ang kanyang ginawa nang siya'y mapuno ng kagalakan, mga kapatid? Nagpuri sa Ama. Matapos siyang magpuri, ano ang sinabi niya sa mga tao? Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga taong nais kong makakilala sa Kanya. Ano po ang nahayag sa sinabing ito ng ating Panginoong Yahusha? Nahayag po ang pambihirang kaugnayan niya sa ating Aba. Ibinigay ng Ama sa ating Panginoon ang lahat ng mga bagay. Ito ang nagbigay kay Yahusha ng kagalakang mula sa banal na espiritu. Ang kanyang kagalakan, mga kapatid, ay espiritual. Nag-uugat ng malalim sa kalooban ng Ama. Kalooban ng Ama na siyang dapat masunod. Ang ating matibay na kaugnayan kay Yahuwah at Yahusha ang pinagmumulan naman ng ating tunay na kagalakan. Paano natin maitataguyod, mga kapatid, ang ganitong kaugnayan? Kung buong kapakumbabaan nating hahanapin ang mga aral at kalooban ni Yahuwah. Hindi ba't ito ang ating ginagawa, mga kapatid? Yung hanapin upang ating matutunan at ibuhay ang mga salita at kalooban ni Yahuwah at Yahusha. Paano po natin ito ginagawa? Sa pamamagitan po ng ating mga Bible studies at mga pagsamba. Dati, Huwebes lang yung ating Bible study. Yun nga yung ating Bible History Project na lalong nagbukas ng ating mga mata at ng ating isipan. Dinagdagan natin ng Martes yung ating Bible Question and Answer Forum na ngayon ay naging yearning for Yahusha. Tapos dinagdagan pa natin ng Miyerkules. Ano yun? Ang The Logos. Bukod dyan, mayroon pa tayong Bible Literacy Project. Lahat ng ito, mga kapatid, ginagawa natin upang matutunan natin ang mga salita at kalooban ni Yahuwah at Yahusha upang lalong lubos natin silang makilala. Ano pa po ang isang naghatid ng kagalakan sa ating Panginoong Yahusha? Sa aklat po ng Lucas 15, talatang 3 hanggang 7. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Yahusha ang talinghagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. Ano pa po ang isa sa naghatid ng kagalakan sa ating Panginoong Yahusha? Kapag ang isang makasalanan ay tumalikod sa kasalanan at magsisi. Tayo, mga kapatid, kapag may nadala tayo kay Yahusha na kahit isang tao lang na nagsisi sa kanyang mga pagkakasala, yan ay magbubunga ng higit na kagalakan sa langit. At ang kagalakang yan ay mananatili rin po sa atin. Ayon sa ating binasa,
magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. Ito po naghahatid ng kagalakan sa ating Panginoong Yahusya. Kaya ano po, ano ang ating magiging ambag sa kagalakan upang makapaghandog tayo ng kagalakang ganito sa ating Panginoong Yahusya? Ibahagi po natin ang ating pananampalataya. Kung maging kasangkapan tayo sa pagbabalik loob ng isang makasalanan, mga kapatid, malaking kagalakan ito. Hindi lang sa langit, kundi ganun din sa ating Panginoong Yahusya. Ano pa po ang nakapagdudulot ng kagalakan kay Yahusya? Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Shabbat Shalom mga mahal na kapatid. Sana po, saan man kayo naroroon sa iba't ibang panig ng mundo, ay nadadama ninyo ang kagalakan na nanggagaling sa ating Panginoong Yahusya at sa ating Yahuwah Aba. Ngayon po, sa unang bahagi, napag-aralan natin na kailangan pong tayo'y kaisa o nakaugnay sa ating Panginoong Yahusya upang tanggapin natin ang kagalakan na nagmumula sa Kanya. Ito pong kagalakang ito ay parang umuusbong mula dun sa pag-ibig na yun ay bunga ng Espiritu. At napag-aralan din po natin na kailangan parati tayong nakakabit sa puno upang tanggapin natin ang kagalakan. Ano po ang nagbibigay ng kagalakan sa ating Panginoong Yahusya? Yung pong kanyang kaugnayan sa ating Yahuwah Aba. Ang sinabi po doon sa talata, binigay sa kanya ang lahat ng bagay at kilala niya ang Ama, siya'y kilala din ng Ama, at yung mga kanyang alagad, yung kanyang mga tagasunod, ay ipinakilala din niya sa, sa ating Ama. Kumikilala din. Kaya, at ang isa pa na nagbibigay kagalakan ay ang mapanumbalik ang isang makasalanan upang magbalik loob sa ating Yahuwah Aba upang sumamba at lumulhati sa ating alahim. Kaya ang susunod na tanong natin, ano pa po ang nagbigay ng matinding kagalakan sa ating Panginoong Yahusya? Marami pala yung mga bagay na nagbibigay kagalakan. Ito po ang sagot sa Hebreo 12:2. Namasdan natin si Yahusya na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Ano pa po ang nagbigay ng matinding kagalakan sa ating Panginoong Yahusya? Ang mababasa po natin sa talata, yung pong kagalakan na siya ay maupo sa tabi ng ating Yahuwah Aba. Kaya ano po ang kanyang nagawa? Dahil po sa ganong kagalakan, napagtiisan niya ang paghihirap at kahihiyan nung siya'y mamatay, magdanas ng matinding hirap do sa krus. Yung kamatayan na ipinataw sa kanya, yung pagpapahirap, hindi lang pinahirapan ng kanyang katawan, kundi talagang iniligay siya sa kahihiyan. Hinampas, halos
inalisan ng damit, talagang inilagay sa matinding kahihiyan ating Panginoong Yahusya. Yung po napagtiisan niya. Kaya tayo po, ano po ang dapat nating pagsikapang gawin sa ating buhay? Ipako po natin ang ating mga paningin sa ating Panginoong Yahusya. Kailan po natin dapat lalong ituon ang ating paningin sa ating Panginoong Yahusya? Kapag ka po naghihirap tayo, kapag nagdaraan tayo sa maraming mga pagsubok. Kaya kung paano itinuon po ng ating Panginoong Yahusya ang kanyang paningin sa kagalakan na maupo sa tabi ng ating Yahuwah Aba, tayo man, dapat ganun din ang gawin natin. Ituon natin ang ating mga paningin sa kagalakang naghihintay sa atin sa pag-upo kapiling ng ating Yahuwah Aba at ng ating Yahusya Hamasiyak. Kaya tayo man, yung pangako sa atin, uupo tayo kasama ng ating Panginoong Yahusya at ng ating Yahuwah Aba. Yung pong kagalakan ng ating Panginoong Yahusya ay unang-una, spiritual po. Anong ibig sabihin yan? Ito po ay nakabatay sa ating Panginoong Yahuwah at sa ating Panginoong Yahusya. Nagbibigay saya sa kalooban at kahayagan ng ating Yahuwah Aba. Matibay po. Galing sa Espiritu. Sino bang nagpapadala ng Espiritu sa atin? Ang ating Yahuwah Aba. Kaya maaasahan po natin yan. Ano po ang ikalawa? Nananatili. Enduring. Kahit po sa gitna ng matinding kahirapan, nananatili yung kagalakan. Gaya po ng nabanggit kanina, yung pong kagalakan at kaligayahan ay magkaiba. Yung pong kaligayahan nakabatay doon sa mga pangyayari. Halimbawa, kayo, na-promote kayo sa trabaho. Maaring nagbigay yon ng kaligayahan sa inyo. Ngunit, makaraan ng ilang linggo ng yung maraming trabaho, binunto na sa inyo, yung kaligayahan ninyo biglang naglaho. Bakit ba ganito? Na-promote lang ako, yung trabaho ko dumoble. O kaya naman, nakabili kayo ng bagong kotse. Naligayahan kayo nung una. Ngunit nung magasgas yung kotse ninyo, medyo naglaho na yung kaligayahan. Kaya, yung po, pansandalian lamang yung kaligayahan. Pero yung pong kagalakan na nanggagaling sa ating Yahuwah Aba at sa ating Panginoong Yahusya, nananatili. Ano pa po ang ikatlo? Umaapaw. Overflowing. Kaya nga po ito ang pinamamahagi ng ating Yahusya Masiyak doon sa mga sumusunod sa Kanya. At yun din po ang dapat nating ipamahagi doon sa ibang mga tao. Ano pong ikaapat? Yung pong kagalakan, ang gamit po niyan ay upang matubos ang mga tao. Pantubos yan. Nakasentro po sa pagtubos. Nino po, nung mga nagkasala. Bakit po? Pagka ang kagalakan na ibigay ng ating Panginoong Yahusya kasama ng pag-ibig, ano po ang nangyayari sa isang tao? Nagbabago siya. Nagkakaroon ng transformation. Kaya nagiging ano po siya? Mabait, masunurin. Itinatakwil niya yung mga kasalanan ginawa niya. Nagbabalik loob. Kaya po, nagiging mapaglulahati siya sa ating Yahuwah Aba. Kaya yung po, ang apat na katangian
noong kagalakang nanggagaling sa ating Panginoong Yahushua. Ngayon po, ang susunod na tanong natin ay ito: natanggap na ba natin ang kagalakan ng Panginoong Yahushua? Paano natin malalaman kung nadama o naranasan na natin ang kanyang kagalakan? Sino po ba ang mga halimbawa ng mga nakaranas ng kagalakan ng Panginoong Yahushua? Ito po ang sagot sa 2 Korinto 8:1-2. Ngayon, nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paano sa matinding pagsubok ng kapighatian ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sino po ba ang mga halimbawa ng mga nakaranas ng kagalakan ng Panginoong Yahushua? Ang mga kapatid sa lokal ng Macedonia. Paano po nahayag ang kanilang kagalakan? Kahit sila po'y nasa matinding kahirapan, at sabi pa, nagdaranas ng matinding pagsubok ng kapighatian. Ano po ang nagawa nila? Nagawa nilang sumagana sa kanilang pagpapasalamat sa ating Yahuwah Aba. Kaya alam po natin, yung mga tao na nakakaranas ng kagalakan ay siya pong nagiging mapagpasalamat. Sumasagana sila sa pagpapasalamat. Nagkakaroon ng transformation. Gumagawa sila ng mga mabubuting bagay. Sumusunod sila sa ating Panginoong Yahushua. Paano pa po natin makikilala yaong mga nakatanggap ng kagalakan ng Panginoong Yahushua? Ito po ang sagot sa Hebreo 10:34. Dinadamayan nyo ang mga kapatid na nakabilanggo, at kahit inagawan kayo ng mga ari-arian, tiniis nyo ito ng may kagalakan, dahil alam ninyong mayroon kayong mas mabuting kayamanan na hindi mawawala kailanman. Paano pa po natin makikilala yung mga taong nakatanggap ng kagalakan ng Panginoong Yahushua? Sila po ay nananatiling masaya sa gitna ng maraming mga kahirapan, pagsubok at kawalan. Maaring sila po ay nabibilanggo o yung mga kamag-anak nila nabibilanggo. Naaagawan sila ng mga ari-arian. Ngunit sila po ay nananatiling may kagalakan. Bakit po nila nagagawa yun? Sapagkat alam nila na may mas mabuting kayamanan na naghihintay sa kanila na hindi mawawala kailanman. Ano po itong kayamanan na ito? Ito yung pangako ng ating Yahuwah Aba at ng ating Yahushua HaMashiach, na yung pong magtatapat ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa bayang banal. Kaya yung pong mga alagad at tagasunod ng ating Panginoong Yahushua nung nandito pa siya sa lupa o nung umakyat na siya sa langit, ano pong ginagawa nila? Kung sila'y dinadakip, ano po, masaya sila. Ang katunayan, sila inilalagay sa arena tapos pinapakain sa mababangis na hayop. Ano pong ginagawa nila habang nangyayari yun? Sila'y umaawit. Umaawit sila, sinusunog sila ng buhay. Umaawit. Kamukha ni Apostol Juan. Inilagay sa kumukulong langis. Doon siya inilagay. Ngunit nakita ng mga tao, hindi siya namatay, hindi siya
apektuhan nung kumukulong langis. Ano pong ginagawa niya? Siya po nagpatuloy na ipahayag ang kalooban ng ating Panginoong Yahuwah Aba at ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Kaya ganyan po ang damdamin ng mga nakatanggap ng kagalakan ng Panginoong Yahushua. Paano po ba inilarawan ni Apostol Pedro ang mga mapapalad na tumanggap ng kagalakan ng ating Panginoong Yahushua? Ito po ang sagot sa 1 Pedro 1:8-9. Kahit hindi nyo siya nakita, ay mahal nyo siya. At kahit hindi nyo pa siya nakikita hanggang ngayon, sumasampalataya pa rin kayo sa Kanya. At nag-uumapaw ang inyong kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig. Dahil tinatanggap nyo ang bunga ng pananampalataya nyo na walang iba kundi ang inyong kaligtasan. Paano pa po inilarawan ni Apostol Pedro ang mga mapapalad na tumanggap ng kagalakan ng ating Panginoong Yahushua? Ang sabi po sa talata, sila po ay umaapaw sa kagalakan. Kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig. Hindi masabi, kundi talagang damang-dama nila yung kagalakan. Paano po natin matatanggap ang ganitong kagalakan? Kailangan pong mahalin natin at sampalatayanan natin ang ating Panginoong Yahushua kahit hindi pa natin siya nakita. Nung pong unang siglo, yung ilan sa mga alagad ng Panginoong Yahushua, nakita siya. Merong mga 500 yun, nakita siya, namatay siya, nakita nila, bumangon siya, nabuhay na maguli. Mga 500 po yun. Ngunit, pagkatapos noon, halimbawa, si Apostol Pedro, nabuhay siguro mga 30 years pa, pagkatapos mamatay ang Panginoong Yahushua, marami nang sumampalataya din. Yung mga tao na yun, hindi na nakita ang Panginoong Yahushua, ngunit, ang sabi niya, umaapaw inyong kagalakan, bagamat hindi nyo siya nakita. Kaya ano po ang dapat nating gawin? Mahalin natin ang ating Panginoong Yahushua kahit hindi pa natin siya nakikita. Sapagkat nakita natin ang lahat ng mga patotoo sa banal na kasulatan. Yung pong 4 na ebanghelyo, sinasalaysay lahat ng paghihirap ng ating Panginoong Yahushua, ang pagmamahal sa atin. Si Apostol Pablo, do sa kanyang mga sulat, si Apostol Pedro, Apostol Juan. Kaya alam po natin na totoong nagmamalasakit at minahal tayo ng ating Panginoong Yahushua. Kaya ano po ang dapat nating sampalatayanan upang tanggapin natin ang ganong kagalakan, yung kagalakan na nanggagaling sa ating Panginoong Yahushua? Ito po ang sagot sa Juan 16:20-22. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Iiyak kayo't magdadalamhati sa mangyayari sa akin. Pero sasaya ang mga taong makamundo. Malulungkot kayo, pero ang kalungkutan ninyo ay mapapalitan ng kagalakan. Katulad ito ng isang babaeng naghihirap dahil malapit ng manganak. Pero pagkasilang ng sanggol, nakakalimutan na niya ang lahat ng hirap dahil sa kagalakan, sapagkat naisilang na niya ang sanggol dito sa mundo. Ganyan din kayo. Nalulungkot kayo ngayon, pero magagalak kayo sa araw na magkita tayong muli at walang sino mang makakaagaw ng inyong kagalakan. Ano po ang dapat nating sampalatayanan upang tanggapin natin ang kagalakan
na nanggagaling sa ating Panginoong Yahusya. Ito pong nabasa natin ay ang paalala ng ating Panginoong Yahusya sa kanyang mga alagad na kanilang mararanasan. Ano po yung mararanasan nila? Ang sabi niya, tatangis kayo, magdadalamhati kayo, makakadama kayo ng malalim na kalungkutan. Bakit po sila mapipigati? Dahil po sa kamatayan at paglilibing sa Panginoong Yahusya. Tumutukoy po ito dun sa mga nakasama ng ating Panginoong Yahusya nung siya'y nangangaral pa dito sa lupa. Kaya nung mamatay siya, nagdalamhati yung mga tao, yung mga sumusunod sa kanya. Ano po ang pangako ng Panginoong Yahusya? Ang kanilang paghihirap at matinding kalungkutan ay mapapalitan ng matinding kagalakan na walang sino mang makaaagaw. Inahilin tulad po ito ng Panginoong Yahusya sa isang babaeng malapit ng manganak. Bago niya isilang ang sanggol sa kanyang sinapupunan, magdaranas muna siya ng paghihirap. Ngunit ito'y mapapalitan ng matinding kagalakan pagkasilang niya ng sanggol dito sa mundo. Kaya yung pong kanyang mga alagad, yung kasakasama niya, nung siya'y mabuhay na maguli, nang makita siyang muli, ano po nangyari? Nagalak sila. Puspos sila ng kagalakan. Ngunit, para po sa atin, para po dun sa maraming sumampalataya at sumusunod sa ating Panginoong Yahusya, kailan po mangyayari na magkakaroon tayo ng kagalakan na walang sino mang makakaagaw nito? Ang sabi niya, pag nakita ko kayong muli, pag nagkita tayong muli, sa atin po, ano pong pinaniniwalaan natin? Kailan tayo magkikita ng ating Panginoong Yahusya? Sinabi rin po ng ating Panginoong Yahusya yan sa atin. Ang sabi niya, sumampalataya kayo sa akin, at sumampalataya ko sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama, maraming mga tahanan. Aalis ako upang ipaghanda ko kayo ng inyong titirhan. At kung mahanda na, babalik ako upang kunin ko kayo. Kailan po tayo kukunin? Kailan po? Ang sabi, sa pagtunog ng trompeta, kasama ang tinig ng arkanghel, bababa ang ating Yahushua HaMashiach na may kalakip na pagsigaw. Ano po mangyayari sa atin kung tayo'y namatay dahil sa pagsunod sa Kanya? Bubuhayin tayong maguli. Bibigyan tayo ng malwalhating katawan. Kung tayo naman ay nabubuhay pa, babaguhin ang ating mga katawan upang tayo po masalubong natin siya sa impapawid, upang makasama na natin habang buhay. Diyan niya ibibigay sa atin yung ganap na kagalakan. Makakasama natin siya at ang ating Ama habang buhay. Kaya, ngayon po, habang tayo'y naghihintay sa kanyang pagbabalik, ano ba ang itinagubilin sa atin ng ating Panginoong Yahusya upang manatili tayo sa kagalakan habang hinihintay natin siya? Huling talata po na ating babasahin, Juan 16:23 hanggang 24. Sa araw na iyon, hindi nyo na kailangang humingi sa akin ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ano mang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, ay wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at makakatanggap kayo para malubos ang inyong kagalakan. Ano po
ang kinagubilin sa atin ng Panginoong Yahusya upang manatili tayo sa kagalakan habang hinihintay natin siya. Ang sabi, manalangin tayo sa kanyang pangalan. Kailangan po natin yung kagalakan. Kapag ka po nagagalak ang ating puso, kahit nagdaranas tayo ng matinding kahirapan, halimbawa nagtatrabaho tayo, ngunit punong-puno tayo ng kagalakan, yung trabaho natin nagiging magaan. Kung tayo nagdadaan sa matinding pagsubok, kapag ka tayo nagagalak, ano po mangyayari? Magiging magaan yun. Ano po pong sinabi niya? Ang sabi niya, anumang hingin ninyo sa Ama, sa kanyang pangalan, ibibigay ng Ama sa atin. Sapagkat yan po, ang ginawa niya, tinubos niya tayo. Nagtiis siya ng matinding hirap, namatay, inihandog ang kanyang buhay upang tayo'y maging anak ng ating Yahuwah Aba. Kaya ano pa po, kailangan humingi tayo para makatanggap tayo at malubos ang ating kagalakan. Kaya ano po ang mga pangangailangan niyo sa buhay? Kayo ba'y may mabibigat na karamdaman? Subok, subok na ito ng maraming mga kapatid. May mabigat na karamdaman ka, anong gagawin natin? Hihingi tayo sa Panginoong Yahuwah Aba at sa ating Yahushua HaMashiach. Ibigay sa atin ang lakas. Palakasin tayo, pagalingin tayo sa ating karamdaman. Kung hindi man alisin yung karamdaman natin, ibigay sa atin ang lakas upang magtagumpay tayo. Kagaya ni Apostol Pablo, hindi inalis yung kirot sa kanyang katawan, ngunit binigyan siya ng lakas. Ang sabi, ang biyaya ko ay sapat upang mapagtisan mo ang iyong sakit. Kaya yun ang hilingin natin. Nagdaranas ba kayo ng matinding hirap? Hilingin natin na bigyan tayo. Ibuhos niya ang kayamanang hindi nauubos. Ibigay sa atin. Ano man po ang pangangailangan natin, hilingin natin sa ating Yahuwah Aba at sa ating Yahushua HaMashiach at ibibigay nila. Kaya, at yung pong bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan, ipamahagi din natin upang maraming mga tao makapagbalik loob, makasama natin sa Assembly of Yahushua. Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. O dakilang Yahuwah Aba, banal at makapangyarihang ka po sa lahat. Magalang pong lumalapit ang iyong hamak ng mga alipin. Nag-aalay kami ng marami naming pagpapasalamat sapagkat napakabuti mo sa amin. Tinuturoan mo po kami, o dakila naming Diyos, upang kami magbunga ng Espiritu, na ito'y magagawa lamang namin kung kami kaisa, may kaugnayan, may relasyon sa aming Panginoong Yahushua, at higit sa lahat sa iyo, o aming Aba. Ganyan sana ang gawin mo sa amin. Itulot mong maipako namin ang aming mga paningin sa iyo at sa aming Panginoong Yahushua, upang araw-araw ng aming buhay, sundin namin ang lahat ng iyong mga tagubilin sa amin, upang sa ganon, mabigyan ka namin ng kaluguran, kalwalhatian, ang ipong banal na pangalang Yahuwah Aba. Patawarin mo sana kami sa lahat ng aming pagkakasala at pagkukulang. At sana po, o dakila naming Diyos, tinanggap mo sana kami bilang haing buhay, kaaya-aya sa aming pagsamba sa gabing ito. O dakila naming Diyos, pagalingin mo po ang mga anak mo sa iba't ibang panig ng mundo na may mabibigat na karamdaman, ang mga nagdaranas ng matitinding kahirapan. Ibuhos mo ang iyong mga kayamanan na hindi mauubos
upang may magagamit kami sa pagsambat paglilingkod sa iyo. Ang mga nagdaranas ng mabibigat na suliranin, ibigay mo sana ang lunas upang kaming lahat na tinawag mo makapagpatuloy sa pagsambat paglilingkod sa iyong banal na pangalan. O dakilang Panginoong Yahusya, luklukan ka po ng awa at ng biyaya ang amin pong tanging tagapamagitan sa Ama. Maraming salamat, o dakilang Panginoong Yahusya. Sinamahan mo kami sa gabing ito, tinuruan mo kami ng banal na katotohanan na itinuro mo nung ikaw ay naririto sa lupa, na kami dapat na magbunga ng bunga ng Espiritu. Magagawa lamang namin ito kung kami nakaugnay sa iyo. Kaya, o dakilang Panginoong Yahusya, itulot mo kami makasunod sa iyong mayapak. Ang iyong magagandang halimbawang iniwan sa amin, yun ang sundin namin, tuparin namin, upang kaming lahat maging karapat-dapat na makasalubong sa isa himpapuwid na doon, o Panginoong Yahusya, pupunuin mo ang kagalakan ng iyong mga hinirang. O dakila naming Diyos, sumasampalataya po kami, narinig mo po ang dalangin ng iyong hamak na mga alipin. Pinatawad mo na po kami sa aming mga kasalanan. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yahusya HaMashiach, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Hindi mo iasyarat si Yahuwah ay ang malalim, si Yahuwah lamang. Buong puso kaluluwa at lakas mo siyang mamahalin. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging pagsama ng banal na Espiritu, sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, paalala lang po, yung ating reading assignment for this month is 1 Samuel and 2 Samuel. At maghanda na rin po tayo sa ating nalalapit na kapistahan. Ito ay ang kapistahan ng Pentecostes o Feast of Weeks. Ito ay sasagawang in person doon po sa dako sa Washington State. Lahat po ng may interest, those who want to participate in person with us, let us know para mabigay po namin sa inyo yun pong specific address. Again, ito po ay sa Washington State, June 7, Saturday, 3 p.m. Pacific Standard Time. Pero ibabroadcastin po ito sa pamamagitan ng social media. At so, sa ano po, May 23 at May 24, this will be next week, ay itutuloy natin ang Children's Ministry Classes, May 23 and May 24. At bilang panghuli, yung atin pong susunod na live class is for May 31st, 3 p.m. Pacific Standard Time. That is all. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us. Si Yahushua